Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Makisilip sa mga maiinit at samot-saring impormasyong hatid ng Reporter's Notebook kasama ang Nescafe Classic. EDSA People Power Revolution. Panahon kung kailan muling nanumbalik ang demokrasya at kalayaan sa bansa. Kaakibat nito ang pagwawakas ng mapapait na karanasan mula sa diktadorya at pagsisimula ng panibagong buhay. Sa isang natatanging pagtatanghal ng Reporter's Notebook, sariwain ang mga alaala ng EDSA at usisain kung nakamit ang mga pangako nito. Makalipas ang 25 taon, saan nga ba tayo dadali ng mahabang paglalakbay na nagsimula sa isang mapayapang revolusyon? Ito ang EDSA 25. Mga pangako at pangarap. Ang EDSA, saksi sa isang makasaysayang revolusyon, simbolo ng demokrasya at hindi matawarang pagkakaisa. Sa paglipas ng panahon, saan nga ba tayo patungo bilang isang bansa? I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Wala pang buwang o hindi pa ipinapanganak ang marami sa atin noong panahon ng martial law. Madalas, sa mga kwento lang natin narinig kung gaano kahirap mabuhay noon sa ilalim ng diktadurya. Nung nag-umpisa nga yung rehimen ni Marcos na babalasik, nagkaroon na ng mga salvaging, torture, disappearances, prolonged detention. Pero sabi nga nila, lahat ay may sukdulan at katapusan. Dahil sa naranasang hirap, ninais ng marami na magwakas ang madilim na panahong iyon. Hindi nga lang naging madali ang hangaring ito. Hanggang sa huli, ninais ni Ferdinand Marcos na ipagpatuloy ang halos 2 dekada niyang pananatili sa kapangyarihan. I announce that I am ready to call a snap election. Ang naisip niyang solusyon, snap elections, kung saan ang nakalaban niya ang byuda ng pinaslang na si Senador Benigno Ninoy Aquino, si Corazon Cojuangco Aquino. Mananalo pa rin tayo at may babalik natin ang ating mga kalayaan. Idinaos ang halalan noong 7 ng Pebrero, 1986. Pero naging kontrobersyal ang bilangan. Panalo si Marcos sa COMELEC, taliwas sa bilang ng National Movement for Free Elections o NAMFREL, kung saan si Cory naman ang nanguna. So nung nakita namin na parang iba yung nangyayari, nakakalungkot. In fact, humingi kami ng chance to talk to our bosses just to explain bakit may ibang nangyayari. Feeling namin nakakainis. Kasi feeling namin nadadaya kami dun sa role na dapat na ginagawa namin. Dahil sa manumalyang resulta, nag-walkout si Denise sa PICC kasamang 34 pang computer technician gabi ng 7 ng Pebrero. The fact na ayaw kong magamit, ayaw kong maging part, kung ano man yan, kayo nang bahala dyan. Mga bata kami noon mga idealistic kami, and we all wanted to do right for that role. Isang tagpong naging mitya ng pag-alab ng mapayapang revolusyon. February 22 naman, lalo pang nagpasiklab sa damdamin ng marami ang pagpalit ng alyansa ng ilang dating kaalyado ni Marcos. Siyempre, 14 years na nga tayo nasa ilalim ng martial law Marami ng mga abuse of human rights, marami ng mga greedy politicians, businessmen. At saka
greedy officers of the Armed Forces of the Philippines. Meron na yan. Kasama pa dyan yung Philippine Constabulary Integrated National Police kasi yan parte ng Armed Forces of the Philippines noong mga panahon na yon. Ang plano namin, hindi para lumusob at agawin yung kapangyarihan, no? Balak namin ipresenta yung mga nakaupo, no? Para husgahan ng taong bayan. At the same time, mabuo yung National Unification Council at tatabi muli yung militar, no? So, hindi nangyari yun. So, nung madiscover yung plano nga ng paglusob sa Malacanang, nagpasya kami ni na Minister Enrile noon at yung mga kasamahan sa RAM, yung Reform the Armed Forces Movement, na pumunta sa Camp Aguinaldo. We are no longer afraid to die because enough is enough, Mr. President. I think you know that your time is up. Hanggang sa isang panawagan mula kay Cardinal Sin ang narinig ng publiko gabi ng February 22. If any of you could be a good friend in this very crucial case and your support. He invited specifically the people to come, no? Support Eddie and Johnny. It was our decision to replay the message, yung call ni Cardinal Sin, every 10 minutes. I call on our people to rally to Camp Aguinaldo and Camp Crame in a show of people's power and solidarity with General Ramos and Minister Enrile. Alam lang namin na mahalaga yun. Hindi namin alam kung ano ba ang punot dulo noon talaga, ano ang maaaring kahinatnan. Pero naniniwala kami na merong pupuntahan na maayos. Pero wala yung takot na baka kung anong mangyari, wala yun. Sa isang iglap, dumagsa ang milyon-milyong Pilipinong naghahangad ng pagbabago sa EDSA. Mahirap po kasi naglalakad tsaka maraming sundalo. Hindi ko makalimutan yung nalilipasan kami ng gutom. Maghapon di kami kumain, ganun. Tubig lang. Yung hinihiling namin na siguro sabi namin kung ang panibago namang presidente na ang uupo, igiginawa na kami. Yun po yung aming pakay doon. At any point in time, may tatawag sa amin, may mga pupunta dyan, at isasara kami, at kukunin si Mr. Burgos, ikukulong kami and all that. So, nag-develop kami ng some kind of guerrilla style of publishing. Naghati kami, marami kaming groups, no? Yung group na yon, in 5 minutes notice, pag sinabi, papunta sila, aalsabalutan kami, dala-dala namin yung mga typesetting machines. Sa kabila ng mga balakid at pagmamatigas ni Marcos, makalipas ang 4 na araw na payapang revolusyon sa EDSA, nasaksihan ng sambayanan ang makasaysayang panunumpa ni Cory sa Club Filipino noong February 25, 1986. So help me God. So help me God. Ang hirap nga hindi yung parang wow, ang saya, Pangulo ang nanay ko, hindi kasi mismo dad was saying, kawawa ang susunod kay Marcos. Kawawa yung Pangulo na susunod sa kanya kasi katakot-takot ang mga problema na iiwan niya. Kaya talagang ano ba itong napasukan niya. But then again, she said, kung hindi ko man susubukan gawin yung pwede kong gawin, baka habang buhay ako magsisisi. It is confirmed Mr. Marcos has left this country. Itong tagpong nagwakas sa diktadurya at nagsilang sa demokrasyang ipinangako sa mga Pilipinong nakibahagi sa EDSA. But during that time, any change was very welcome. So we were all very hopeful na she will bring about that change for the country. Yung press freedom, isa yan sa pinakamalaking tagumpay talaga ng EDSA. Kasi kung pagbabasihan natin yung kalagayan ng press freedom bago ng EDSA, talagang malaki ang pinagbago. Sina